Ayan, so after nyan, kailangan na natin na ilagay yung mismo application natin sa GitHub, no? So, gagamit na tayo ng Git. So, para malagay natin yung repo natin sa GitHub, syempre, mag-sign in muna tayo sa GitHub natin. Ayan, nakialan natin. So, pag meron na kayo, gawa lang kayo ng bagong repository. Ito yung click nyo or ito, yung repository. Ayan, and then, yung pangalan ng repository nyo. Sa akin siguro, ano na lang, my first React project. Ayan, tapos enter nyo na lang. Tapos antayin nyo na lang. Ayan, and then, copy nyo lang tong HTTPS nyo. Ayan, ito. Ito rin yung instruction na gagawin nyo sa Git, pero hindi natin gagamitin lahat yan. So, punta lang tayo dito ulit. So, control C lang natin, no, para ma-terminate yung run. Y nyo, and then, ayan. So, para makapag-add tayo ng Git natin sa repository natin, kailangan natin initialize, no, yung Git. Ayan, naka-initialize na siya. So, next step naman is git add readme. Hindi na natin gagawin yan. Gagawin na lang natin is i-add lang natin lahat ng files nandun sa application natin sa Git. Ayan. Tapos, ko-commit na tayo ng message kung ano yung gusto nating message sa ginawa nating changes. So, git commit -m tapos yung message my first commit, enter. Ayan, ito na yung mga files na hindi pa natin nako-commit. Tapos after nyan, gawa tayo ng branch. Doon natin ipupush lahat net ito sa GitHub natin. So git branch dash malaking M, then main, enter lang natin. Tapos after nyan, i-add na natin yung kinopya nating HTTPS link, git remote add origin, tapos right click nyo lang. Ayan, pag mag-add, enter. Ayan, okay na. Kapag hindi siya gumana, hindi siya nag-proceed agad at nanghihingi siya ng username at saka yung address, email address. So, para sa mga first timer lang yun. Sundin nyo lang yung sundin nyo lang yung instruction, no? Gawa kayo ng email nyo, tapos yung username nyo. Then, ulitin nyo lang to. Ulitin nyo lang ulit to. Git remote add origin. And then, pupush na lang natin yung repository natin sa GitHub. Yan, git push -u, tapos origin main. Enter. Ayan, medyo matagal siya. Ayan, yan. Okay na, sabi dito, done. Ibig sabihin, pag refresh na natin to, Control R, dapat meron na yung repository na nakalagay. Ayan, okay na. May first commit na tayo. So, para hindi na tayo manually na maglagay ng git update or push sa repository natin, pwede na lang natin gawin siya na try natin mag-edit. Ayan, edit tayo nandito. Delete natin itong buong div. Ayan, tapos natin hello. Hello world. Ayan, natatrack niya agad yung hindi pa natin nako-commit. Ibig sabihin eto, uncommit pa siya. So, auto-save nyo lang tong file, no? Ayan. Then, punta kayo dito sa source control natin. Ito yung sa i-commit natin kung anong message. Sabi lang natin second commit. Then, commit nyo lang. Rekta na yan na magpupush sa GitHub natin. Tapos, sync nyo lang. And then, always nyo lang to pag may magpa-pop up na message. O, allow nyo lang always. Ayan. Tapos, pag reload mo ulit tong GitHub mo, dapat meron na siyang, ayun, second commit. So, ayun. Ready to edit ka na. Pwede ka na mag-code.